Mga katropa, naisip nyo na ba kung ang ating solar system, kung saan umiikot ang Earth kasama ang ibang planeta, ay forever ng ganito? Akala natin, parang orasan na perpekto ang galaw ng lahat. Ngunit noong 2009, dalawang scientists, sina Jack Laskar at Michael Gastino, ay nagkaroon ng matinding katanungan. Stable nga ba talaga tayo? Para masagot ito, ginamit nila ang isang supercomputer. Nag-set up sila ng digital version ng ating solar system. Inilagay nila ang lahat ng data ng bawat planeta, ang kanilang bigat, bilis, at distansya mula sa araw. Ang kanilang goal, makita kung ano ang mangyayari sa ating solar system sa susunod na 5 bilyong taon. Ito ay isang napakalaking digital experiment, mga katropa. Ang ginawa nila ay hindi lang isang simulation. Gumawa sila ng mahigit 2,500 magkakaibang simulations. Bakit ganoon karami? Dahil alam nila na kahit 1 milimetrong pagbabago lang sa pwesto ng isang planeta ay pwedeng magdulot ng malaking epekto sa future. Sa bawat simulation, binago nila ng konti ang starting position ng planetang Mercury. Isipin nyo, parang pag-adjust lang ng isang butil ng buhangin sa isang napakalaking model. Ang pagbabago ay sobrang liit, halos hindi mo mapapansin. Pero sa kalawakan, kung saan bilyon-bilyong taon ang pinag-uusapan, ang maliit na pagbabago ay pwedeng lumaki at maging isang higanteng problema. Sa karamihan ng kanilang simulations, okay naman ang lahat. Ang mga planeta ay masayang umiikot sa kanilang mga orbit, tulad ng alam natin ngayon. Pero sa isang maliit na porsyento ng mga simulation, mga 1%, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Dahil sa maliit na pagbabago sa orbit ni Mercury, bigla itong naging chaotic o magulo. Ang orbit nito ay unti-unting lumapad at naging oblong. Dahil dito, nagkaroon ng chance na mabangga nito ang Venus. At kapag nangyari iyon, parang isang cosmic billiard game. Ang banggaan na iyon ay pwedeng magtulak sa Venus o sa Earth palabas ng kanilang mga orbit o mas malala, papunta sa direksyon ng araw. Ito ang nagpakita sa atin, mga katropa, na ang ating solar system ay hindi pala kasing stable ng ating inaakala. Ang tawag dito ay dynamical instability. Isipin nyo na lang, ang isang maliit na planeta tulad ng Mercury na halos kasing laki lang ng ating buwan ay may potensyal na maging mitsa ng isang malawakang kaguluhan. Ang kanilang experiment ay nagbukas ng ating mga mata sa katotohanan na ang kalawakan ay isang lugar na puno ng mga sorpresa. Ang lahat ay konektado, at ang isang maliit na paggalaw sa isang sulok ay maaaring magdulot ng malaking alon sa kabilang dulo, lalo na kung bibigyan natin ito ng sapat na panahon. Bakit nga ba napakahirap i-predict ang galaw ng mga planeta? Ang sagot, mga katropa, ay nasa isang konsepto na tinatawag na N-body problem. Ang ibig sabihin ng N ay kahit anong numero. Kung dalawang bagay lang ang pinag-uusapan, tulad ng Earth at ng Araw, madali lang i-calculate ang kanilang galaw gamit ang laws of gravity ni Sir Isaac Newton. Ito ay ang two-body problem. Pero paano kung dadagdagan natin ng pangatlong bagay, tulad ng Jupiter? Dito na nagsisimulang maging komplikado ang lahat. Ang bawat planeta ay hindi lang hinihila ng araw, hinihila rin sila ng lahat ng iba pang planeta sa solar system, kahit gaano pa kalayo. Isipin ninyo ito, naglalaro kayo ng basketball. Kung mag-isa ka lang na nag-shoot, madali mong ma-predict kung saan pupunta ang bola. Pero paano kung may 7 ka pang kalaro sa court na sabay-sabay na naghahagis ng bola sa iyo habang tumatakbo ka? Mahirap na, di ba? Ganyan ang nangyayari sa ating solar system. Ang Earth ay hinihila ng araw, pero may kaunting hila rin mula sa Jupiter, Saturn, Mars, Venus, at lahat ng iba pa. Ang mga maliliit na hilang ito, o gravitational perturbations, ay nag-ipon sa paglipas ng milyon-milyong taon. Ang N-body problem ay ang hamon sa pag-calculate ng lahat ng mga hila na ito ng sabay-sabay. Sa ating solar system, mayroon tayong 8 planeta, kasama ang Pluto at napakaraming asteroids at comets. Kaya ang problema natin ay hindi lang 3-body, kundi isang multi-body problem. Walang isang perfect na mathematical formula na kayang magbigay ng eksaktong sagot para sa N-body problem kapag 3 o higit pa ang mga involved. Kaya't ang mga scientists ay umaasa sa tinatawag na numerical approximations kung saan ginagamit nila ang mga computer para i-simulate ang mga galaw step by step. Kinakalkula nila ang posisyon ng mga planeta sa isang sandali, tapos kinakalkula ulit para sa susunod na sandali at inuulit ito ng milyon-milyong beses.
Kaya kapag naririnig ninyo na nahihirapan ang mga scientists na magbigay ng 100% sure na prediction tungkol sa malayong hinaharap ng solar system, ito ang dahilan. Ang N-body problem ay isa sa mga pinakamatandang problema sa physics at hanggang ngayon, ito pa rin ay isang malaking hamon. Ang bawat maliit na hila, kahit gaano pa ito kahina, ay may epekto. At sa loob ng bilyon-bilyong taon, ang mga maliliit na epektong ito ay maaring magdulot ng mga dambuhalang pagbabago na hindi natin inaasahan. Ang kalawakan ay isang napakakomplikadong sayaw ng gravity. Ngayon, pag-usapan natin ang chaos. Kapag naririnig natin ang salitang yan, ang naisip natin ay gulo, walang kaayusan, o randomness. Pero sa science, mga katropa, ang chaos ay may ibang ibig sabihin. Ang isang chaotic system tulad ng ating solar system ay hindi random. Ito ay deterministic. Ibig sabihin, kung alam mo ang eksaktong initial conditions, ang bawat pwesto, bilis, at bigat ng lahat ng bagay, theoretical na posible mong i-predict ang future nito ng perpekto. Ang problema, imposibleng makuha ang eksaktong sukat. Dito pumapasok ang chaos. Ang pinakasikat na halimbawa ng chaos theory ay ang butterfly effect. Ang sabi nito, ang pagpagaspas daw ng pakpak ng isang paru-paro sa Brazil ay maaring magdulot ng isang buhawi sa Texas. Siyempre, ito ay isang exaggeration. Pero ang punto ay totoo sa isang chaotic system. Ang isang napakaliit na pagbabago sa simula ay maaring magkaroon ng napakalaking epekto sa katapusan. Ito mismo ang nakita ni Laskar at Gastineau. Ang 1 milimetrong pagbabago sa orbit ni Mercury na parang pagpagaspas ng pakpak ng paru-paro ay nagresulta sa isang posibleng banggaan ng mga planeta paglipas ng bilyon-bilyong taon. Ang chaos theory ay hindi lang sa kalawakan natin nakikita. Nandito rin ito sa ating paligid. Halimbawa, ang weather prediction. Kaya ba napakahirap mag-predict ng panahon lagpas ng 1 linggo? Dahil ang atmosphere ay isang chaotic system. Ang isang maliit na pagbabago sa temperature o wind speed sa isang lugar ay maaring magbago ng buong weather pattern sa ibang lugar paglipas ng ilang araw. Deterministic ang weather, pero dahil hindi natin kayang sukatin ang bawat molekula ng hangin sa buong mundo, ang ating mga long-term predictions ay laging may uncertainty. Ganun din sa solar system, pero sa mas malaking sukat at mas mahabang panahon. Kaya tandaan, mga katropa chaos is not randomness. Mayroon pa ring rules na sinusunod, ang laws of gravity. Ang problema lang, ang system ay sobrang sensitibo. Isipin nyo na lang ang paglalaro ng pool. Kung ititira mo ang cue ball sa parehong paraan, pero sa pangalawang tira mo ay may isang butil ng alikabok sa bola, maaring mag-iba na ang kalalabasan ng lahat ng bola sa mesa. Ganyan ka-sensitibo ang isang chaotic system. Ang solar system ay isang higanteng pool table, at hindi natin alam kung may mga butil ng alikabok na hindi natin nakikita o nasusukat. So, kung ganoon kakomplikado ang lahat, paano pa tayo nagkakaroon ng ideya kung ano ang mangyayari? Dito na pumapasok ang galing ng modern technology, partikular na ang mga supercomputer. Dahil walang isang magic formula para sa N-body problem, ang ginagawa ng mga scientists ay chop up ang problema sa maliliit na piraso. Ang mga computer simulations ay paulit-ulit na kinakalkula ang gravitational pull ng bawat planeta sa isa't isa sa napakaikli na time intervals. Halimbawa, bawat ilang araw o linggo. Pagkatapos, inuulit nila ito ng bilyon-bilyong beses para makita ang pattern sa loob ng milyon-milyong taon. Para mas maintindihan natin, minsan pinapasimple ng mga scientists ang problema. Dito pumapasok ang restricted three-body problem. Ito ay isang special case kung saan may dalawang malalaking bagay, tulad ng Araw at Jupiter, at isang napakaliit na bagay, tulad ng isang asteroid o isang spacecraft, na walang gaanong bigat para maapektuhan ang dalawang malaki. Sa ganitong setup, mas madaling pag-aralan ang galaw ng maliit na bagay. Napaka-useful nito, mga katropa. Ginagamit ito para i-calculate ang trajectory ng ating mga space probes, tulad ng Voyager, para makarating sila sa mga malayong planeta, gamit ang gravity ng ibang planeta. Ang mga simulations na ito ay nagiging mas accurate habang lumilipas ang panahon. Habang nagkakaroon tayo ng mas magandang data tungkol sa posisyon at bigat ng mga planeta, at habang bumibilis ang ating mga computer, mas nagiging reliable ang ating mga predictions. Ang experiment ni Laskar at Gastineau ay posible lang dahil sa lakas ng computers noong 2009. Ngayon, sa petsang 2025, October 19,
mas malakas pa ang ating mga computer. Kaya mas marami pang simulations ang kayang gawin ng mga scientists para mas maintindihan natin ang mga posibleng hinaharap ng ating solar system. Kaya't huwag nating isipin na dahil chaotic ang system, wala na tayong magagawa. Ang science ay patuloy na naghahanap ng paraan para i-model at i-predict ang mga komplikadong sistema. Ang mga computer simulations ay ang ating pinakamalakas na telescope papunta sa hinaharap. Hindi man ito perpekto, nagbibigay ito sa atin ng mga posibleng senaryo at tinutulungan tayong maunawaan ang mga panganib kahit na ang mga ito ay mangyayari pa milyon-milyong taon mula ngayon. Ang kaalaman ay kapangyarihan, at sa kasong ito, ang kaalaman ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng isip. Matapos ang lahat ng usapan tungkol sa chaos, nag-aalala na ba kayo? Baka bukas ay wala na sa orbit ang Earth. Huwag po kayong mag-alala, mga katropa. Ang magandang balita ito, base sa lahat ng pinakamagagaling na simulations na nagawa natin, ang ating solar system ay napaka-stable sa ating lifetime, at kahit sa susunod na ilang milyong taon. Ang mga chaotic events na nakita sa simulations ni Laskar ay mga low probability events na nangangailangan ng napakahabang panahon, daan-daang milyong taon para mangyari. Kaya't makakahinga tayo ng maluwag. Ang ating solar system ay parang isang maingat na binuong makina. Oo, may mga maliliit na vibrations o panginginig, pero sa pangkalahatan, ito ay tumatakbo ng maayos. Ang mga planeta, lalo na ang mga higanteng tulad ng Jupiter at Saturn, ay nagsisilbing mga shepherds o pastol na nagpapanatili ng kaayusan sa kanilang mga gravity. Ang chance na magkaroon ng malaking gulo sa susunod na ilang henerasyon ay halos zero. Kaya't safe tayo. Kaya't safe na safe tayo. Ang ating mga apo sa tuhod at ang kanilang mga apo ay makikita pa rin ang Mars, Jupiter at Saturn sa kalangitan sa gabi, tulad ng nakikita natin ngayon. Siyempre, may isang malaking what if. Ano ang mangyayari kung may isang rogue star o isang bituin na naligaw mula sa ibang parte ng galaxy at dumaan malapit sa ating solar system? Kung mangyari iyon, lahat ng pusta ay baliktad. Ang malakas na gravity ng dumaang bituin ay tiyak na guguluhin ang maayos na orbit ng mga planeta. Ito ay isang napakabihirang pangyayari, pero posible. Pero ang chance na mangyari ito sa susunod na bilyong taon ay napakaliit din. Kaya sa ngayon, ang pinakamalaking banta sa atin ay hindi mula sa kalawakan, kundi dito mismo sa ating planeta. Kaya ano ang aral, mga katropa? Ang universe ay isang lugar na parehong maayos at chaotic. May mga batas na sinusunod, pero mayroon ding puwang para sa mga sorpresa sa napakahabang panahon. Ang mahalaga ay patuloy tayong mag-aral at magmasid. Ang science ay nagbibigay sa atin ng kakayahang silipin ang hinaharap at maging handa. Pero para sa ating lahat na nabubuhay ngayon, ang mensahe ay malinaw, ang ating tahanan sa kalawakan ay matatag. Mag-enjoy tayo sa ganda ng ating solar system dahil ito ay mananatiling mapayapa sa napakahabang panahon. Yan ang tatak matanglawin.